Pastor Benny Abante, nawala ang pagkabanal at tila tutubuan na ng sungay matapos siyang banatan ni Congressman Paulo Duterte ukol sa pahayag nito sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang presidente ngayong 2028 national election. Abante, sinabi kasing hindi niya ikakampanya si VP Inday Sara na animoy ang lakas-lakas ng hatak niya sa taong bayan, kaya tuloy isang matinding kahihiyan ang natamo niya. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Mariin ngang pinuna ni Congressman Paulo Duterte ang mga naging pahayag ni Pastor Benny Abante kaugnay sa kanyang pagtangging suportahan si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kwinestyon ni Congressman Pulong Duterte ang umano'y political weight ni Abante na kung tutuusin ay hindi naman ito nanalo sa boto ng mga tao kundi naupo lamang ito dahil ginamitan nila ni Martin Romualdez ng maling pamamaraan ang kanyang pagkahalal muli bilang congressman kahit hindi naman siya ang nanalo noong nakaraang halalan. Buwelta kasi ni Abante, in a way, alam na po ni Vice President Sara that I will not be supporting her for the presidency. Baka kailangan muna nating mag-reality check. Pastor, malinaw naman ang record. Talo ka sa sarili mong distrito noong 2025 election. Hindi ka ibinalik ng mga botante ng Maynila. Kung nasaan ka man ngayon sa posisyon mo, alam ng lahat na hindi iyon dahil sa mandato ng taong bayan, kundi dahil sa basbas ng leadership, partikular ng iyong political patron na si Tambaluslos. Kaya buwelta ni Congressman Paulo Duterte. Statement of Representative Paulo Duterte. Kung magsalita yung napakalinis na pastor nyo dyan sa 6th District ng Maynila na hindi raw susuporta kay VP Sara sa 2028. Nasisiraan na yata ito ng bait na para bang may mabigat siyang political weight sa usapin ng 2028. So when you say, you will not support Sara Duterte for president, the honest question is, kanino ba talaga mahalaga ang suporta mo? Sa mga botante ng Maynila na matagal ka nang hindi pinili o sa iilang tao sa loob ng Kongreso? Perhaps, the better question is, sino ka ba para magsalita tungkol sa 2028? Ang lakas naman ata ng bilib mo sa sarili mo na wala kang nagawa sa flood control corruption ng mga kaalyado mo at wala ka nang nagawa para sa taong bayan. At since mahilig ka ring magpaka-moral authority, isang simpleng tanong lang, Pastor, magkano na ba ang impluwensya mo ngayon sa account committee? Sa politika, hindi sapat ang titulo o ang pag-angkin ng moral high ground. Ang sukatan ay tiwala ng taong bayan. At sa puntong iyan, malinaw kung sino ang may mandato at kung sino ang wala. Pag jack and point na lang diha sa imong dulaan nga nakagawas ang dila noy, Pastor Jack. Ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Mag-comment lamang sa baba at maraming salamat sa panonood.